Natatakot akong harapin ng araw na aalis na si tatay. Ayoko. Ito ang pinakamasakit pero kailangang harapin. Kumusta mga kabunsuan? Ako ang inyong Ate Ra at ang kwento pong ating mapapakinggan ngayon ay ipinadala sa atin ng isang letter sender na si Rafonsil. Dear Ate Lyra, sabi sa pamahiin, kung umaalulong daw ang mga aso sa kalaliman ng gabi, ay may mamamatay. Napanood ba ninyo ang pelikulang Ghost? May eksena doon na noong namatay ang kontrabida ay sinundo siya ng masamang elemento. Konektado ito sa paniniwalang kapag ang tao ay may malaking kasalanan na hindi niya pinagsisihan hanggang sa huling hininga niya, ay mamamatay siya in a horrible way. Pinaniniwalaan din na kapag umaalulong ang mga aso ay may nakikita silang espiritu, particularly evil spirit. So, magkadugtong ano po? Ibig sabihin, kailangan natin ng assistance ni Lord at this very needful hour of a soul. Let me tell you my own experience noong namatay si tatay. Ako ang pinakaduwag sa aming apat na magkakapatid. Pag naduduwag ako, tumatakas ako. Ako ang higit na pinakatakot na mamatay si tatay. Gagawa ako ng lahat ng paraan upang madugtungan ang kanyang buhay. It was a nagging stress that kept haunting me since 2008. Having known na may sakit siya sa puso. After na makipag-agawan kami kay kamatayan, during that killer heart attack, nabuhay siya for 12 more years para ihatid ko siya sa kanyang huling hantungan. You will imagine kung ano ang gusto kong takasan. Sa loob ng 12 challenging years na iyon, takot akong harapin ang final hour. Pati ang huni ng ibong kukok ay kinatatakutan ko na rin. Sinasabi ko, "Supla, lumayas ka." Pati aso na naguhukay in front of our house ay inaaway ko. Ngunit, sino ba talaga ang nakakatakas sa final hour? Nangyari ang final ordeal noong 2020, pandemic outbreak. Nagluluksa ang mundo. Nagluksa rin ako. Last week of July, isinugod namin siya sa ospital. There at the hospital, naalala ko lahat ng dasal ko for tatay. Hinihiling ko na kung mamamatay siya, ay he is in God's grace. Kabaliktaran ng inner desire ko sa totoong nararamdaman ko. Yung mismong takot ko. There was that crazy wish na sana biglang may importanteng meeting somewhere out there para wala na ako sa paglisan ni tatay. Ang totoo, takot akong harapin ang araw na yon. Ang kapal ng mukha kong tumakas. Kitang-kita ko na ang signs that his final hour is coming soon. Inihanda ko na rin si tatay for that. I talked with our parish priest. So he got his anointing. Subalit ang katotohanan ay ako pala ang hindi pa handa. Dito, maiintindihan natin ang wish na matatanda.
ang mamatay sa sarili nilang tahanan. At na umuwi si tatay. Sa tricycle pa uwi. As I see tatay's face, alam kong malapit na. Pero queen of denial pa rin ako. Prayer granted. Taliwas sa gusto ko, pati sa aking nararamdaman, ay ang long time prayer ko. Ipinagdadasal ko many years ago, during my morning and evening prayers, nabigyan si tatay ng peaceful death. Kung dumating ang takdang panahon. Pero, paano kaya mararating ang peaceful death na yun kung heto ako at ang gusto ko ay tumakas? August 2, 2020, 7 p.m. Ang gabing pinaka kinatatakutan ko sa lahat ng mga gabi. Umakyat na ako at sinet ko ang alarm clock ng 1 a.m. Para ako naman ang magbabantay sa kanya. Naririnig ko pa si Nene na may kakwentuhan at tawa ng tawa. Then maya-maya ay tahimik na. Narinig kong sumisigaw si tatay. Naghahabol ng kanyang hininga. Sabi ko sa aking sarili, it's time. Bumaba ako. Bitbit ang prayer book ni nanay for dying. I assisted him, prepared him for his final hour. Hindi lang ito agony ni tatay. This is also my greatest agony. This is the most painful moment. The moment that I have let him go. Sabi ko sa kanya, huwag kang matakot, tay. Hindi ka namin iiwan. Napakasinungaling ko. Takot pa rin ako to let him go. Iyon ang totoo dito sa loob ko. Sabi ko pa sa kanya, kung gusto mo nang magpahinga, sige tay, magpahinga ka na. Kung aalis ka, huwag kang magdala ng mabigat ha. Isurrender mo sa kanya lahat ng mabigat. Humingi ka sa kanya ng tawad. Magpatawad ka. Kaming lahat, patawarin mo. Ako tay, patawarin mo ako. Lumunok muna ako ng sariling laway dahil garalgal na ang boses ko. Pinipigilan ko ang paghikbi. Ayaw kong marinig niya akong umiiyak para hindi mahirap ang kanyang paglisan. Nang medyo kaya ko na ulit magsalita, dinasal ko na ang prayer for dying. Maya-maya ay kumalma na siya. 12:30 na, matutulog na kami pareho. Doon na ako naglatag ng higaan malapit kay tatay. Umakyat na rin si Nene sa itaas ng bahay. Hindi ako makatulog, Ate Lyra. Maya't maya ay sinusulyapan ko si tatay. 1 a.m. na. Ipinikit ko na ang aking mata para umidlip muna saglit. Pero biglang tumunog ang lamesa na iniharang namin sa higaan niya. Bumangon ako at hindi na ako nakaalis sa tabi niya. This is it. Nagsimula na ulit ako ng non-stop Hail Marys. Sinamahan ko siya with prayer until he breathed his last. Nanginginig ang buong katawan ko. Sobrang sakit to see your beloved facing his final ordeal. Pigil ang mapahagulhol. Kahit hirap bumigkas ng prayers, I prayed really so hard. Pinagmamasdan ko si tatay. Alam kong sumasabay siya sa akin sa pagdadasal. As I said amen, tatay is gone for eternity. It was 3 a.m.
Goodbye, Tay. Salamat sa lahat-lahat. Pamamaalam ko at pinakawalan ko ang kagabi pang pinipigilang hagulhol. His passing. Total silence, total peace. Truly, God has granted him a peaceful death in fact. Walang nakakakilabot na alulong, walang kukok, walang ibang ingay maliban sa impit na pag-iyak ko. I cried until I calmed down at 4 a.m. Saka lang ako nagsimulang mag-send ng messages para sa mga kapatid ko. Inuna ko ang nasa New Zealand, then yung mga nasa Manila. Sinabi ko sa message na wala na si tatay. Last breath 3 a.m. August 3, 2020. Parehong mensahe ang pinadala ko sa kanilang lahat. 5 a.m. Bumaba na si Nene. Nakita niyang may nakasinding kandila, crucifix, at Bible sa lamesa. Tumingin siya sa akin. Sinenyasan ko siya na wala na si tatay. Umupo siya sa upuang nasa tabi ni tatay. Lumipat naman ako sa tutulugan kong divan at tahimik na umiyak. Nahirapan ba auntie si tatay? Tanong sa akin ni Nene. Hindi. Kalmadong kalmado ang kanyang pag-alis. He died praying. Sagot ko. Hindi narinig ni tatay kahit ang hagulhol ko. See the difference? Kung namamatay ang tao while at prayer, super calm, tranquil, silent passing, a peaceful death. Kaya Ate Lyra, highly recommended ko ang importance of prayer for dying. Please pray also for those who die alone somewhere out there. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Maraming salamat po sa pagbabasa. Ang inyong kabunsuan, Rafonsil. Prayer is powerful. Sa kahit anong sitwasyon, yan talaga ang pinakamabisang paraan para gumaan ang lahat ng paghihirap. Sa kahit anong problema na kinakaharap, kung mabigat man ang ating mga dinadala, karamdaman at kapighatian, magdasal lang tayo at lahat ng yan ay gagaan. Hindi naman talaga tayo nag-iisa, hindi ba? May karamay tayo sa lahat ng oras, lalo na sa panahong pakiramdam natin ay lugmok na tayo. Hindi lang kasi natin nararamdaman na nandyan si God. Nasa tabi lang natin siya. Sarado lang talaga ang isipan natin dahil nakatuon tayo sa mabigat na pagsubok. Pero pakiramdaman natin siya. Hindi tayo nag-iisa. Napakaganda ng liham na ipinadala sa atin ni Rafonsil. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa ating channel. Sa mga gusto po magpadala ng liham, kahit anong kwento pa yan, babasahin po natin yan. Follow nyo lang po ang ating Facebook page at mag-send lang po kayo doon ng inyong kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Ako pong muli ang inyong lingkod, si Ate Ra.